Hi guys, my name is Robin Ive and you are watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Isang buwan pa lang ang nakalipas matapos ang 2023 draft. Pero ngayon pa lang ay sisimula na po namin ang paggawa ng 2024 mock draft. Hindi po muna namin sinama dito ang mga overseas players na may existing contracts pa at iba pang prospects na hindi pa nag-express ng intention sumali sa draft. Sakto na din gumawa ngayon dahil nasa kasagsagan na tayo ng UAAP at NCAA season. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Terra Firma selects Justin Baltazar. Available pa dito ang NBA G League guard na si Cedric Bearfield. Ngunit nasa lineup pa naman currently ng Jeep ang isa pang NBA G League guard na si Stephen Holt. Kaya pwedeng gamitin naman ni Coach Cardell ang pick na to sa best available big man na si Justin. Right away ay magkakaroon sila ng post-up threat na hanggang ngayon ay kulang pa sila. Magkakaroon din sila ng elite inside and outside tandem na Baltazar at Holt next season. Imagine na lang din kung gaano ka-deadly ang high-low play ng Twin Towers na Isaac Go at Balti. Sa second overall pick, Blackwater selects Cedric Bearfield. Malaki na din ang in-improve ng roster ng Bossing. Pero upang mas lumakas pa ang kanilang chance makapasok sa playoffs, ay dapat kunin pa din nila ang best available talent at si Bearfield yun. Magkakaroon si Coach Jeffrey ng franchise player caliber na pwede maitapat sa level ng talents nila Mikey at Holt. Malaki ang posibilidad na makapasok agad sa quarterfinals ang Blackwater next season. Pwede din maging isa sa best wing tandem sa PBA ang David at Bearfield. Sa third overall pick, Raynor Shine selects Robin Duncan. Nakuha na ni Coach Sheng ang mga big man na inaasam niya sa last draft. Kahit pwede niya naman gamitin ito sa best available wing. At si Duncan yun. Nagkakaedad na si Norwood at James Yap. Kaya right timing na ito para kumuha ng successor nila. Most likely ay mag-fit naman ang aggressive at bully ball style of play ni Duncan sa Elastic Painters. Dahil ang mga gaya niyang buuan loob at handang makipagpalitan ng muka ang mga nagtatribe sa sistema ng Ross. Sa fourth pick ng first round, Phoenix selects Will Gozum. Isa ang super LPG Masters sa may weakest big man rotation sa PBA ngayon. Kahit upang ma-upgrade ito, ay pwedeng kunin nila dito si Gozum. Bukod sa inside presence na madadala nito sa Phoenix, ay may reliable outside shooting din ito gaya ng mga big man ngayon ng Super LPG Masters. Possible din na sa unang season pa lang ni Will ay gawing starter na siya ni Coach Jamai. Imagine na lang kung gaano ka-imposing ang pwedeng maging big man tandem ng Perkins at Gozum. Sa fifth pick, Northport selects Jerome Lastimosa. Mahirap talaga mapunan ng elite scoring at playmaking na naiwan ni Bolik sa point guard slot ng Batang Pier. At saktong may mga elite point guards na available sa next draft at pwedeng si Jerome yun na may potential mapuna ng iniwang spot ni Bolik. Kung madadala agad nila Stimosa sa PBA ang kanyang all-around game para sa Northport ay pwedeng makapasok agad sila sa quarterfinals kahit sa kanyang first season pa lang. Sa 6th pick ng first round, NLEX selects Lawrence Domingo. Kulang talaga ng elite big man ngayon ng Road Warriors. Kahit pwede nila kunin dito ang PBA ready ng si Domingo. Right away ay magkakaroon si Coach Frankie ng game changer forward na pwedeng mas magpataas sa kanila sa standings next season. Hopefully lang ay wag magtuloy ang rumors na ma-trade this season si Brandon Rosser para tuloy-tuloy na ang paglakas ng lineup ng NLEX. Imagine na lang kung gaano kataas ang energy at motor ng magiging forward tandem ng Domingo at Anthony. Sa 7th pick, Converge selects Evanelli. Malaking kawalan talaga ang iniwang starting point guard slot ni Maverick Ahanisi. Bukod pa dyan, ay siya din ang kanilang top scorer last season. Kahit saktong gamitin ni Coach Aldi ng pick na to sa high IQ court general na si Evanelli. Recently ay nagre-rebuild din talaga ang Fiberexers ng mga young prospects. Most likely ay di agad malaki ang maging impact ni Evan sa PBA. Pero di rin ako magugulat kung maging starter na siya ng Converge sa kanyang rookie season. At i-consider na ni Coach Ayo maging point guard of the future ng team. Sa 8th pick ng first round, Meralco selects Justin Gutang. Recently ay di na nakakapasok ng finals ang Bolts. Kahit para sa fresh start, ay dapat magdagdag uli sila ng young blood sa kanilang roster. At pwedeng gamitin nila ang pick na to sa elite scorer na si Gutang.
Magiging malaking upgrade ito sa wing rotation ni Coach Trillo. Bukod pa dyan ay may makakatuwang din si Nusa magtimon para sa Meralco. This 9 pick ay originally sa token text, pero nang dahil sa Simon Enciso trade ay sa Blackwater na ngayon, at ang pick nila dito ay si CJ Lane. Medyo lumalakas na ang guard at wing rotation ng bossing, kahit pwede naman nila gamitin ang pick na to para i-upgrade ang kanilang center rotation, at saktong kunin nila dito ang 6'10" Till-Am na si CJ. Bukod sa mas lalakayan lineup ni Coach Jeffrey ay mas dadami ang options niya sa big man. Imagine nila kung gaano katatag ang magiging interior defense ng Rosario at Lane. Sa 10 pick ng first round, Magnolia selects David Penny. Solid na ang big man at wing rotation ng Chicken Templados, kahit pwede nila gamitin ang pick na to sa Phil Canadian guard na si Penny. Efficient pa din naman ang laro ni Baroka at Alalon, ngunit di natin masasabi kung kailan dadating ang injury, kaya dapat ay magdagdag pa sila ng depth sa point guard para may emergency fallback in case. Bukod pa dyan ay mas dadami ang options ni Coach Chito sa kanyang guard rotation pag nakuha nila dito next season ang big guard na si Penny. Sa 11 pick, Ginebra select CJ Cancino. Alam naman natin kung gaano ka-loaded ang lineup ng Jet Kings, at posibleng after ng draft na ito ay nakabalik na si Jeremiah Gray. Pero mahirap palagpasin dito kung available pa ang all-around shooting guard na si CJ. Bukod pa dyan, ay pwede mag-fit ang kanyang style of play sa sistema ni Coach Tim. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang do-it-all tandem ng Thompson at Cancino. Sa 12 pick ng first round, San Miguel selects Kobe Paras. Gaya ng Ginebra ay loaded na din sa lahat ng posisyon ng Beermen. Pero kung available pa dito ang athletic wing na si Kobe, ay mahirap talaga itong palampasin. Matagal nang tahimik sa basketball scene si Paras, pero di natin may kakaila ang potensyal na meron ito. Kaya't kahit di siya makakuha agad ng playing time dito sa SMB, ay pwede maging project muna siya ni Coach Leo, at baka in the future ay maging X-Factor din ng SMB na pwedeng makatulong, makakakuha uli sila ng mga kampyonato. Sa first pick ng second round, Terra Firma selects Mark Nonoy. Nakapag-upgrade na ang jeep ng kanilang center, kaya't pwede naman nila gamitin ang pick na to sa isang guard, at saktong kunin nila dito ang fastest prospect sa class na ito na si Nonoy. Dahil bukod sa medyo aging na ang backcourt nila, ay medyo inconsistent talaga ang ibang point guards ng Terra Firma. The second pick ay originally sa Blackwater, pero ngayon ay sa NLEX na. At ang pick nila dito ay si Ben Phillips. Sa pagkawala ni Kinyahan ay namipis talaga ang center rotation ng Road Warriors, kahit pwede nila gamitin ang pick na to kay Ben. Most likely ay mabigyan agad ng playing time ni Coach Frankie itong si Phillips, dahil may similarity siya sa mga karamihan ng mga centers ngayon ng NLEX. Tough, hard-nosed defenders na may reliable 3-point shooting. Sa third pick ng second round, Rainer Shine selects LJ Gonzalez. Isa din sa manipis pa sa rotation ng Elasto Painters ang kanilang point guard depth, kahit saktong kunin nila dito ang FPU star. Most likely ay mag-thrive siya sa sistema ng Rainer Shine, dahil ang mga gaya niyang buwang loob ang mga laging hinahanap ni coaching tuwing kumukuha ng prospect. This fourth pick ay originally sa Phoenix, pero ngayon ay sa Rainer Shine na, at ang pick nila dito ay si Brandon Ramirez. Sa last drop pa lang ay kita na pinaghahandaan na ng Elasto Painters ang pag-decline ni Belga sa pagkuha ng dalawang stretch big man. At para sa patuloy na pagre-rebuild ni coaching, ay pwede niya kunin dito ang isa pang stretch big na halos kasing lapad din ni Bow na si Brandon. This pick ng second round ay original sa Northport, pero ngayon ay sa Ginebra na. At ang pick nila dito ay si Paulo Habillonar. Kahit sabihin natin na powerhouse na ang Jet Kings, ay manipis pa din ang kanilang center rotation. Dahil maliban kay Japet at Stan Hardinger, ay wala na silang natural center. Kahit pwedeng subukan ni Coach Tim gawing project big man ng 3-time NCAA champion na si Habillonar. Sa 6th pick, NLEX selects Ava Neva. Patuloy na kumukuha si Coach Franklin ng mga Phil Foreigner wing scorer gaya ni Robbie Herndon sa free agency at Richie Rogers sa last draft. Kahit di na ako magugulat kung gamitin ng Road Warriors ang pick na to para mas lalo pang palalimin ang kanilang wing rotation. The 7th pick ng second round ay originally sa Converge, pero ngayon ay sa Rainer Shine na, at ang pick nila dito ay si CJ Payawal. Nakakuha na ng slasher, big man at playmaker ang Elasto Painter sa draft na ito. Kahit pwede naman nila gamitin ito sa isang shooter at pwedeng ang tall wing na si Payawal yun. Sa 8th pick, Meralco selects Vince Magbuhos. Maliban sa wing rotation ay dapat din palalimin ng Bolts ang kanilang big man depth para makakompete uli sa mga powerhouse team sa PBA. Magiging solid addition talaga ang stretch big man na si Magbuhos sa rebuilding team ni Coach Trillo.
This 9 pick ng second round ay original sa token text pero ngayon ay sa Blackwater na. At ang pick nila dito ay si James Spencer. Always naman dapat kunin ng bossing ang best available talent para mapataas sila sa standings. Kahit kung sakaling umawit pa dito, ang NBL 1 shooter na si Spencer ay no-brainer na ito para kay Coach Carriazo. This 10 pick Magnolia selects Mike Malonzo. Hindi na tayo sure kung gagamitin pa ng chicken templados ang pick na to. Pero kung sakali man, kumuha pa sila dito ay pwedeng si Malonzo yun na may napakalaking similarities kay Jackson Purpose. Sa 11 pick ng second round, Ginebra selects Robbie Naive. Gaya ng Magnolia ay posible na din gamitin ng Gene Kings ang pick na to. Pero kung sakali ay pwede nila kunin dito ang big guard na si Naive. Kakukuha lang nila kay Han Misi. Pero maganda na din kung paghahandaan nila ang pagre-retiro ni LA Tenorio in the future. This last pick ng second round ay originally sa San Miguel pero ngayon ay sa Converge na. At ang pick nila dito ay si Simon Sandagon. Madaming surprise pick ang ginawa ni Coach Ayo sa last draft. Kaya't di na din ako magugulat kung kunin niya dito si Sandagon na may similarities din sa hustle ng second round pick nila last draft na si Brian Santos. Malaki pa ang pwedeng mabago dito sa ating mock draft. Lalo pa at nasa kalagitnaan na tayo ng first round ng UAAP at NCAA. Nagsisimula na din ang PBA 3x3 at matatapos na ang NPBL. I-update na lang po namin itong mock every month lalo na pag may mga bagong prospects na magbigay ng interest sumali sa next draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.